Anong klase kang manugang may kasama kang ganyan? Nanay, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Magkaibigan lang kami ni Min, walang nangyari. Anong klaseng magkakaibigan ang nagyayakapan sa kwarto at naghahalikan? Mangyaring huwag sabihin sa akin ang kwentong ito. Nakikiusap ako. Nanay, Kawawang anak ko, magtrabaho ng husto sa buong araw, miss ko na asawa ko. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nasa bahay ang kanyang asawa nakikipag-date sa iba. Nanay, makinig ka sa aking pagpapaliwanag. Nanay, makinig ka sa akin. Nanay. Anong ginagawa mo? Nahulog ang nanay ko sa hagdan pakidala sa ospital? Baliw ka ba? Hayaan siyang pumunta sa ospital. Hayaang sabihin niya sa ibang tungkol sa kwento ngayon. Paano ang aking ina? Hindi natin siya papayagang magsinungaling doon. Kalma lang. Mas mabuti pang mamatay na siya. Hayaan siyang mamatay. Walang makakaalam ng kwento natin. Pati asawa mo, Pero, posible bang gawin ito? Paano kung hindi ito gumana? huwag mag-alala. Maliligtas ka sa lalong madaling panahon kung maginhawa gawin natin ang libing niya at kung hindi ito paborable. Paano kung hindi paborable? Pagkatapos ay gawin itong maginhawa. Ano ang inaalala mo? Maging mabuti, inumin mo ang lahat ng gamot na ito, okay? Sa hindi inaasahan isang araw, naging ganito rin siya. Anong ginagawa mo? Pinainom ko siya ng gamot. Aaminin ko matalino siya, gumawa ng planong ito. Pero ano pa? Kung hindi ka matalino, sino? Patahimikin mo na lang siya. Pagkatapos ito ay sa pagitan mo at ako, hindi malalaman ng asawa ko. Siyempre, at ang matandang babae dito, maya-maya ay mamamatay ka. Cerebral palsy. Ngunit hindi ito magtatagal. Ikaw pa rin ang pinakamatalino. Sinabi ko ito, naniniwala ako. Ngayon naghahalikan kami sa harap niya. Hindi rin siya nag-abalang iangat ang kanyang mga labi. Talaga, Talaga, bakit hindi subukan mo at malalaman mo? asawa gabi. Na bakit hindi pa natutulog ang asawa mo? Tumatawag pa rin sa akin ngayon. Tinawag kita para maupo at mag-practice ng kaunti. Bakit parang pagod na pagod ka? Nakakapagod daw magsalita. Ayon, kakatapos ko lang mag-exercise. Kaya medyo nakakapagod. Hating gabi na bakit ka pa nag-e-ehersisyo? Hindi ko sinusubukang matulog upang mapanatili ang kalusugan. O nasaan si mama? Bakit mo tinawagan ang nanay mo pero hindi niya sinasagot? Nanay. Anong nangyayari? Bakit ang init mo? Ay hindi. Sayang naman ang nanay ko nahulog sa hagdan. Pero medyo may problema sa isip ko. Natatakot akong mag-alala ka. Kaya hindi ko pa nasasabi sa'yo. Bakit ganon? Bakit ka nahulog sa hagdan? Medyo basa kasi yung hagdan nung araw na nilinis ko. Kaya nung pumunta ako nadulas si mama, kasama ang aking matandang ina. Kaya medyo may sakit lang ang nanay ko. Alam ko malalaman ko sa lalong madaling panahon kung kailan bibisita ang aking ina. Matulog ka na. Sino ito? Bakit may boses lalaki sa kwarto ko? 12:00 na ng gabi. Ay hindi. Yan ang tunog ng TV pero walang tao sa kwarto ko. Hindi totoo yan. Talaga kailangan mong maniwala sa akin. Alam ko. Sige, matulog na tayo ng maaga. Oo. Ano bang problema mo? Muntik na akong madiskubre. Bakit kailangan mong matakot sa iyong asawa? Nandito ako para protektahan ka. Talaga? Totoo naman, bakit hindi totoo? Okay ka lang ba, miss? No, okay lang ako. Takot na takot ako. Okay ka lang ba? Oh, ayos lang. Para sa akin, ang mga babae ay ganap na hindi pinapansin. Lalo na ang kasing ganda mo. Salamat, mauna na ako. Paalam. Ngayon lang naging kaibigan ng amo ko. Lumabas si mama dito. Maraming kiss mark sa leeg, pwede kaya? Hindi ako makapag-isip ng kalokohan. May tao ba sa bahay?
siya ay... Ako ang kasamahan ni Mr. Tan. Nabalitaan kong may sakit ang nanay niya, kaya binisita ko. Magaling yan, pasok ka. Malapit na akong makipagtulungan kay Mr. Tan sa isang bagong proyekto, kaya kailangan ko munang puntahan ang pamilya niya. Kailangan ba yon? Si Mr. Tan ay isa ring madaling pakisamahan. Totoo naman na hindi lahat ay easygoing sa asawa at mga anak. Naiintindihan mo? Oras na humingi ako ng pahintulot na kumuha ng gamot. Painumin mo ang aking ina. Gawin mo lang at iwan mo ako. Bakit napaka-absurd nito? Ito ay hindi katulad ng cerebral palsy. Mas mukhang sakit sa isip. Humingi ako ng permiso na pumunta doon at bigyan ng gamot ang aking ina. Hindi ko maintindihan kung bakit. Paano ang aking ina sa paglalakad, kaya nahulog ako sa hagdan. Kaya ngayon ay naging ganito. Miserable at tinanggihan. Matanda. Mahina ang mga paa, madaling intindihin. So dinala mo na ba siya sa ospital? Dinala ko ang aking ina sa doktor. Sabi ng doktor, inumin na lang ang gamot. Pagkatapos ito ay magiging mas mahusay. So galing din sa ospital yung gamot. Pinainom mo ba ako ng gamot sa labas? Ayon, hiniling ko sa mga kamag-anak ko na bilhin itong gamot sa ibang bansa. Dalubhasa para sa utak. Ang kanyang biyenan ay may isang manugang na katulad niya? Sobrang saya ko. Ito ay wala. Huli na yon, payagan mo muna akong bumalik. Sinabi mo ba sa asawa mo na dumaan ako para bisitahin ka? O sige. Uminom ka ng gamot mo, inumin mo ito. Anong klaseng laro ang magaling ka? Ayaw mo naman uminom ng gamot, di ba? Tapos gusto mong masampal, di ba? Sino ang sinasampal mo? Sino ang sinasampal mo? Ako ang iyong biyenan. Ang isang tulad mo ay hindi ko pa kalaban. Bakit ma'am? Paano siya? Tama na. Asawa, bakit ka bumalik ng ganitong oras? Hindi na ako babalik sa ganitong oras. Paano niya malalaman na gusto niyang patayin ang kanyang biyenan para maagaw ang kanyang ari-arian at nakipagrelasyon sa isang malapit na kaibigan, asawa sa likod ng asawa? Ano ang pinagsasabi mo? Pagbalik mo, hindi mo na ako tinawagan? Ilang uri ng kaibigan? Kaibigan ha? Ang magkaibigan ba ay nagnanakaw ng asawa ng isa't isa? Ano sabi mo, hindi ko maintindihan? Nag-kissing siya minsan? Kailan siya nag-kissing? Ano ito? Kung gusto mong malaman kung ano ito, kailangan mong tanungin ang aking sekretarya. Sinabi niya sa kanila ang nangyari. O patay! Gusto kong ayusin na bumalik sa napkin kasama ang aking ina. Ang kanyang biyenan ay may isang manugang na katulad niya? Sobrang saya ko. Ito ay wala. Huli na yon, payagan mo muna akong bumalik. Sinabi mo ba sa asawa mo na dumaan ako para bisitahin ka? O sige! Pinandilatan ko ng mata ang isang tao. Naglakas loob siyang gumawa ng mali. Sinusubukan mo pa bang manloko ng iba? Hindi na kailangang itanggi na kolekta ko na lahat ng ebidensya mula sa pagkakahulog ng aking biyenan sa hagdan. Ngunit huwag magmadali sa ospital. Direktang nagiging sanhi ng pagkabaliw ng biyenan. Maging isang taong halaman at nagkakaroon ng affair sa likod ko. Ang daming ebidensyang ito ay sapat na para mabilanggo silang dalawa. Asawa, pakiusap ko. Ilang taon na ba tayo? Kung gaano kalaki ang pagmamahal, mapapatawad mo ba ako? Bigyan mo lang ako ng paraan para mabuhay. Pakiusap, huwag mo akong ipasok sa kulungan, pakiusap ko. Ilang taon mo bang iginagalang ang iyong pagkakaibigan? Maaari mo bang huwag pansinin ito? Mangyaring Kaibigan mo ako, magkano ang maitutulong ko sa iyo? Kaya tingnan mo, iyon lang ang ibinigay mo sa akin bilang kapalit. Ihanda ang iyong sarili sa pagpunta sa kulungan, umupo at magsisi. kaibigan ko. Teka, Hey Toy Ann, pakiusap ko. Hiniling niya kay Mr. Tan na bigyan ako at kami ng paraan para mabuhay.
Cho, wag kang magmakaawa sa akin. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang masasamang gawa. Ngayon kailangan mong tiisin ang mga kahihinatnan. Tanggapin ito. Tara na kuya.